Kung ako sa inyo, umatras na kayo ngayon pa lang. O yan talaga ang pagyayabang nitong si Ngagba mga kababayan. At sinabi niyang kung siya daw ang kanyang kalaban, ay matagal na daw silang umatras mga kababayan dahil eto raw ang kanilang line-up mga kababayan sa Bagoong Pilipinas ay napakalakas. At sigurado daw matotodas ang kanilang mga kalaban mga kababayan. Yan talaga ang pagmamayabang nitong si Ngagba at pangmamaliit sa kalaban nila. Lalong-lalo na sa Team Suka daw mga kababayan. Alam naman natin ang pinagtutuguyan nila. Itong grupo nila dating Pangulong Duterte na nautusan lang daw ng Suka mga kababayan, mayroon ng Certificate of Candidacy. At dito sa kanilang rally mga kababayan na sponsored by the government. Sminyo animal. Sponsored ng taong bayan. Tayong lahat nagbabayad dito sa rally ng Bagoong Pilipinas mga kababayan dahil ginamit ang resources ng gobyerno eh. Oh, kumuha pa ng RTVM mga kababayan. At yung Bagoong Pilipinas. At prior ng rally iyan mga kababayan, kinaumagahan, namigay ng ayuda para marami ang pumunta. Ang tanong natin, paano yan napapayagan ng COMELEC mga kababayan? Wala ba silang rules dyan sa fair election? Ha? Panoorin po ninyo ha. Ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo. Oh. Kayo lang, wag nyo kaming isali. Sinusuka na namin yan. Doon na kami sa Team Suka. Yan, Team Suka ninyo, sinuka. Wala kaming pake. Oriental! Oh. Here we go! Dinala si Andrew E. mga kababayan. At syempre, ang nagbayad niyan, tayo. Galing sa ating buwis. With all the production mga kababayan, mga artista. Kasama na si Andrew E. na nag-turn off ng comment section mga kababayan sa FB. Lumigaya ang iyong buhay! Parang giwi-giwi! Nam-nam-nam-nam! Pero ito si Andrew E. mga kababayan wag na lang nating i-bash dahil baka naghahanap buhay lang din mga kababayan at wala naman siya masamang sinabi kay Sara Duterte, di ba? As long as wala kang sasabihing masama, Andrew bahala ka. Siguro hanap buhay lang yan kanya mga kababayan. I-forward natin ito mga kababayan kasi alibadbaran tayo dito sa ngiwi ng BBM Maraming salamat po sa inyong lahat na kayo ay nakarating po dito sa aming rally. Paano hindi makarating? Namimigay kayo ng ayuda. Yung sinasabing unprogrammed fund mga kababayan na supposedly i-release later on, nauna na na-release, January pa lang. At yun ang binagawa mga kababayan na ayuda ngayon dahil gagamitin sa kampanya ng Bagoong Pilipinas. Upang makilala po ang kandidato po natin Kilala na naman yan lahat. Sino hindi nakakilala ng mga tapong iyan? na para sa Senado ng Alyansa sa Bagoong Pilipinas. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Tinitignan po natin at pagka tinitignan po natin ang mga ibang naging kandidato. Kaya po iniisip ko Ayan na mga kababayan yung kanyang pagmamayabang. kung ako man ay kandidato para sa Senado, baka pag nakita ko itong grupong ito, talagang mapapatras ako dahil mahirap pakalaban itong mga ito dahil masyado nang magagaling. Masyadong magagaling. Ang dami mong alam. Tingnan nyo mga kababayan. Kung siya daw ang kalaban ng mga Bagoong Pilipinas mga kababayan, aatras na lang daw siya. Dahil masyadong magaling. Magaling yung mukha mo. Palibasa, ginagamit nyo yung resources ng gobyerno. Masyado nang mahaba ang karanasan sa servisyo. Mahaba yung buntot at mga sungay mga kababayan. Diyan na nga tumanda. Pati si Soto. Lacson. Ang sabi niya, ayaw na daw niya sa Bagoong Pilipinas. Pero nandyan. Number 1, nakipaghimuran sa puwetan ni BBM mga kababayan. Sigurado tayo mga kababayan ang mga ito, later on mga kababayan, kakagating yan si BBM. Kagaya ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, dati-rati pero dati yan halos lahat mga kababayan, sina Pacquiao kaibigan niya ng Digong, Tolentino, Cayetano, yan, Piso Tandem, Ping Lacson, Soto, lalong-lalo na yung si Erwin Tulfo. Na sumikat sila mga Tulfo mga kababayan dahil support kay Duterte dati. Bong Revilla. Marami pang iba. Yung mga mangga dyan. Publiko, masyado ng magandang pinakitang performance. Wow! At marami na po na itulong sa taong bayan. Diyos mio, maraming naitulong sa taong bayan tapos labis-labis na din ang kanilang pagyaman. Yan nga ang sinasabi natin mga kababayan Pinagmamayabang nila ang kanilang tulong mga kababayan na in the first place
Iyan talaga ang inyong trabaho, tulungan ang tao dahil iniluklok kayo dyan para magserbisyo. Tulong, hindi yan tulong mga kababayan dahil hindi nila pera iyan. Yung mga gunggong na iyan, maglabas sa sariling pera, no. Pera din yan ng taong bayan, sila lang ang pinag-manage mga kababayan, hindi yan tulong. Obligasyon na nila. Kaya dyan nga tayo nabilib kay dating Pangulong Duterte mga kababayan kung magpapasalamat sa kanya yung mga taon. Salamat PRRD sa inyong tulong paggawa dito ng project dito, pagbigay ng project, tulay o ganyan. Sabi ni PRRD, no. Huwag niyo akong pasalamatan. Dahil trabaho ko iyan, obligasyon ko iyan. Mas mabuti pa daw pasalamatan mga kababayan yung mga construction worker na gumawa ng tulay, yung mga projects ng gobyerno dahil sila talaga ang naghirap. Marami na po na Di kagaya ito si Bangag, grabe, nagbubuhat ng sariling upuan. sa ating minamahal na Pilipinas. Diyos mio, binamahal. Tapos ngayon, binabalahura mga kababayan. 65% na daw ng pondo, January pa lang mga kababayan na-i-release na. 4.1 trillion sabi ni Vic Rodriguez. Tapos nauna pa yung ang program fund para gamitin dyan sa pamimigay-migay ng ayuda. Narinig niyo po ang kanilang mga programa. Si Pacquiao, anong programa niyan? Paano na yung multi-million? Billion ba yun? Million. Na sports complex niya doon sa kanyang lugar sa Sarangani. Basta doon, banda. Na naging talahiban mga kababayan. Yung mga kabugukan na mga hindi pinag-iisipan mga proyekto, mga hindi talaga priority na dahil sa kabulukan lang ng mga politicians mga kababayan. Nasasayang. Naging talahiban. Di lamang yung mga programa na ninanais silang gagawin kapag sila ay naluklok na sa Senado. Marami pong mga proyekto ang gobyerno mga kababayan na uuwi na lang sa wala. Naumpisahan. Millions and billions na nagastos tapos mauuwi sa wala. Tapos sabihin completed, animal. Yun din ay naglalagnan. napag-usapan din kung ano ang nagawa na nila. Andyan si Lacson mga kababayan, wala talagang tawa-tawa dahil nahihiya yan mga kababayan Napagbukang sinungaling naman talaga. Sabi niya ayaw na loan niya. Independent na ako tapos sumali-sali dyan. Sinungaling, kaping! At nakita naman po ninyo na ang record ng bawat sa ating mga kandidato ay napakatingkad. Tingkad! Ilang taon na yan naging senador ng karamihan dyan. Gumanda ba ang buhay natin? Nagkanda letse-letse na nga lalong-lalo na nung umupo ka. Weak leader kasi mga kababayan kaya ang daming nagmamagaling ngayon. Walang direksyon ang ating bansa ngayon mga kababayan. Ang daming kanya-kanyang diskarte, lalong-lalo na yung tambalustos mga kababayan at mga kongresista. Sila ngayon ang naghaharing uri. Napakaganda. Kaya malakas po ang loob ko. Anong nahit-hit mo? Marap po sa inyo at iharap at ipakilala at samahan ang ating mga kandidato para sa susunod na halalan. Inidoro ang lahat ng iyan. Tandaan nyo mga kababayan, inidoro. Mga kandidato para sa Senado. Narinig nyo na po sila. At kung iisa-isahin po natin, Billions ang gastos niyan mga kababayan. Umpisa pa lang ito mga kababayan na ilang lugar na ang kanilang pinuntahan na kinaumagahan, ayuda o gumalo kayo dito dahil mayroong ayuda. Tapos later on, andyan ang bagoong Pilipinas mga kababayan ng kampanya. kung iisa-isahin po natin sa kanilang bawat sarili, ay meron talagang sinasabi. Meron talagang pinagdaanan. Square inch. Yung isa dyan ang sinasabi square inch. Kagaya mo rin square inch. Meron talagang pagmamahal sa Pilipino. At Diyos mio. Ito mga politiko mga kababayan, no? Kapag eleksyon, laging, mahal ko kayo, mahal ko. Mahal! Magbabayad kami ng mahal dahil sa inyong kabudulan. lahat ng buong buhay ng bawat isa po. Ano yun? Holy Land, Creativity Together? Ano yan, RTVM? Balita natin mga kababayan ng RTVM na yung PCO chief na si Chavez na si Bac na naman. Papalitan na naman ng bago mga kababayan. Mayroon ng pinalit na bago. Dahil laging sumasablay mga kababayan Napahiya si BBM. Pag napahiya lagi si BBM mga kababayan, laging pinapalitan yung head ng PCO. Ang bawat isa po dito sa mga kandidato natin ay itinayanan nila para sa taong bayan. Ang sisimangot mga kababayan, Itinayanan nila para sa serbisyo publiko. Kaya po, dapat huwag natin kakalimutan. Na-flash sila sa inodoro mga kababayan.
Yan tandaan nyo mga kababayan ng bagoong Pilipinas. Itong Marcos na ito, lahat ng kanyang i-endorso, i-flash natin sa inodoro. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.